Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Palakpakan nga po natin ng malakas ang ating Panginoon. Sa umaga po ito ay atin na pong mapapakinggan ang salita po ng ating Panginoon na matatagpuan po sa aklat ng Revelation chapter 2 verses 1 up to 7. Na ito po yung ating tinatalakay, yung pag-alala natin sa ating unang pag-ibig sa ating pong Panginoon. At dito po makikita natin sa ating pong teksto, yung 7 churches sa Asia ay meron pong nakita ang Panginoon na meron pong mga nakitang magagandang gawa ng mga churches na ito. At lalong higit, meron ding mga nakitaan na mga kamalian o pagkukulang ang mga churches na ito sa harapan ng Panginoon. At maliban doon sa commendation na binigay ni Jesus sa mga mabubuting gawa nila, ay nagbigay din ng Panginoon ng paalala sa mga 7 iglesyang ito upang yung kanilang mga kamalian ay kanila pong itama or ituwid, upang sa ganon, sa pagdating ng panahon ay hindi sila mawawala doon sa presensya ng ating Panginoon. Ang sabi po ni Jesus, sa mga may pandinig, makinig patungkol sa sinasabi sa mga 7 iglesia. At dito po, nung linggo ay atin pong inalakay yung unang hakbang na upang maalala natin yung unang pag-ibig natin sa Panginoon na remember. Kinakailangan alalahanin natin yung katapatan, yung kabutihan ng Panginoon sa atin pong buhay. Kung mapapansin po natin sa kanya pong sinabi dito, sa verse 4, "Yet I hold this against you. You have forsaken the love you had at first. Consider how far you have fallen." Mayroon akong galit sa iyo, sabi ni Jesus, sapagkat hindi mo na ako mahal katulad nung dati. Pangalawa na dapat po natin gawin upang mapanumbalik natin yung ating unang pag-ibig sa Panginoon ay yung sinabi po sa verse 5. Ang sabi po dito sa New International Version sa verse 5, "Consider how far you have fallen. Repent and do the things you did at first. If you do not repent, I will come to you and remove your lampstand from its place." Pangalawa na dapat po natin gawin is repentance. Napakahalaga po yung pagsisisi. Pagkatapos nating naalala kung saan tayo nahulog, pagkatapos natin naalala kung saan tayo nanlamig sa ating pag-ibig, sa ating pagmamahal sa ating Panginoon, then kinakailangan tayo po ay humingi ng patawad sa Panginoon. Ano nga ba ang ibig sabihin ng repentance? Repentance is to turn, yung pagtalikod. It is to change our mind about the place of Jesus Christ in our life and then act upon the change. Repentance ay ito yung hindi ka lamang basta-basta nagsisisi, kundi pagtalikod. Pagtalikod sa maling ginagawa. Pagtalikod sa maling gawain. Na inihanda mo, inilalagay mo ang iyong kaisipan, ang iyong puso kay Jesus Christ. Na yung mga mali mong ginagawa, nakita mo na nahulog ka, nakita mo na nailayo ang iyong pagmamahal sa Panginoon at nakita mo yung bagay na naglayo sa iyo, nakita mo yung dahilan, naalala mo yung dahilan kung bakit ka nalayo sa presensya ng Panginoon, kung bakit nalayo yung pagmamahal mo sa Panginoon, kung bakit nalamig yung pagmamahal mo sa Panginoon. Pagkatapos mong maalala at makita yung mga bagay na naging dahilan para ikaw ay manlamig sa iyong pag-ibig, para ikaw ay manlamig sa iyong paglilingkod sa Panginoon, then kinakailangan sundan mo ito ng repentance. Yung pagsisisi at pagtalikod. Talikuran mo yung mga bagay na kung saan ay
naglayo sa'yo sa iyong pagmamahal sa ating Panginoon. Ang pagsisisi o pagtalikod ay hindi lamang nasa ating isipan, kundi ito po ay may gawa. Kapag ikaw ay nagsisisi, kapag nais mong talikuran yung mga maling gawain mo, yung mga pagkukulang mo sa Panginoon, hindi lamang nasa isip mo, kundi ito ay sabayan mo ng iyong gawa. Maalala nyo ba yung kwento doon sa prodigal son? Dahil ang prodigal son na ito ay marangya ang kanila pong pamumuhay. Isang araw, hiningi niyang kanyang mana sa kanyang tatay. At pagkatapos nilustay, umalis, lumayo sa kanilang magulang, lumayo sa kanyang pamilya, at nagbuhay mayaman kung saan-saan siya nagpunta, hanggang sa maubos ang kanyang kayamanan ng kanyang mana. Hanggang sa wala na rin siyang mga kaibigan, hanggang wala na rin siyang malapitan. At ang sabi ng Biblia, dumating yung time na pinaka mababa at pinakamahirap na dinanas niya ay ang natulog sa kulungan ng mababoy, at kung ano yung kinakain ng mababoy, yun din ang kanyang kinakain. Nakita niya ang kanyang kalagayan. Ang sabi niya, hindi maaari to. Doon sa aming bahay, ang aming mga katulong, sabi niya, ang aming mga kasamahan, kung ano yung kinakain namin, kinakain din nila. Kung ano yung tinutulugan namin, doon din sila natutulog. Kung natutulog kami ng kama, ng kutsyon, ganun din yung tulugan ng aming mga kasamahan, katulong sa bahay. Hindi maaari ito, sabi ng prodigal son nito. Kailangan manumbalik ako, kailangan bumalik ako sa aking ama at humingi ng tawad at pagsisihan ang lahat ng aking pagkakamali, ang lahat ng aking pagkukulang. Ang ginawa ng prodigal son na ito, hindi lamang niya naisip, hindi lamang niya nasabi, kundi ginawa niya ito ng aksyon, at siya'y bumalik sa kanyang ama. At ang sabi ng Biblia, malayo pa lamang siya nang makita, matanaw ng kanyang tatay, dali-daling sinalubong ng kanyang tatay, niyakap at dinamtan ng puting damit, na para bagang hindi nagkulang, para bagang walang pagkakasala ang prodigal son na ito. At ang ginawa pa ng tatay ay pinagpiesta, pinagkatay ng mga magagandag, mga kanilang mga alagang hayop sa kanilang tahanan, sa kanila pong lugar. Kumbaga nagkaroon ng piyesta sa pagbabalik ng kanyang anak. Ang prodigal son na ito, it typifies tayo. Yung tatay, it typifies God. Na minsan, may mga bagay, may mga pagkakataon na tayo po ay lumayo sa Panginoon. May mga pagkakataon na para bagyang inagsapwira natin ng Diyos, na gusto nating mabuhay na tayo lamang. Gusto nating mabuhay na malayo sa Panginoon, na hindi natin iniisip ang Diyos. Wala tayong iniisip na ministry. Na para bagang ang tingin natin sa ministry ay pabigat sa ating mga puso. Para bagang ang pagsamba natin sa Panginoon ay pabigat. Kaya gusto nating mamuhay na hindi natin iniisip. Pero nung makita natin yung kalagayan po natin na masyado na tayong nalayo sa Panginoon, then, nung tayo po'y bumalik sa Panginoon, katulad ng ginawa ng tatay, ang Diyos laging bukas ang kanyang kamay, ang kanyang puso, upang tayo ay salubungin. Ibig sabihin, upang tayo ay kanya pong tanggapin. Kaya, kapatid, sa umaga pong ito, ang sinabi ng Biblia, remember, consider how you're fallen and repent. Magsisi ka at gawin mo yung mga bagay na dati mong ginagawa. Tayo po ay sinasabihan ng Panginoon na magsisi at talikuran yung mga bagay na pagkukulag natin sa Panginoon. We must show our repentance in our works. Kinakailangan ipakita natin sa pamamagitan ng ating mga gawa na tayo po ay nagsisisi, na tayo po ay tumatalikod
sa mga bagay na naglalayo sa atin sa paglilingkod sa ating Panginoon. Talikuran natin yung mga bagay na kung saan siya ang naging dahilan upang tayo po ay manlamig sa ating pag-ibig, sa ating pagmamahal sa Panginoon. True repentance always has actions. Ang tunay na pagsisisi, ang tunay na pagtalikod ay may kasamang gawa. Our growth in Christian life is often slow, but its aim is sure. Kung ang buhay po natin, yung paglago po natin bilang Kristiyano, medyo mabagal, huwag po tayong magmadali. Ang sabi ni Jesus, alalahanin mo kung saan ka nahulog. Alalahanin mo kung ano yung mga bagay, bakit ka nalayo sa pagmamahal mo sa Panginoon. At pagkatapos, sabi ni Jesus, repent. Talikuran mo, pagsisihan mo, at gawin mo ang mga bagay na dati mong ginagawa. There are 3 elements of repentance. Number 1, recognizing the holiness of God. Bakit tayo po ay nagsisisi? Bakit tayo po ay tumatalikod sa kasalanan? Sapagkat kinikilala natin yung kabanalan ng Panginoon. Ang sabi nga ng Biblia, be holy because God is holy. Kaya sa ating pong pagtalikod, sa ating pong pagsisisi sa ating makasalanan, tingnan po natin, kilalanin po natin ng Diyos na ating sinasamba, na ang Diyos natin nilalapitan ay banal na Diyos. Malala nyo ba nung si Moses ay lumapit sa presensya ng Panginoon? Nakita niya ang apoy, yung burning bush, yung nasusunog na punong kahoy. Nilapitan ito ni Moses. Pero bago makalapit si Moses doon sa apoy, may narinig siyang tinig mula sa langit, hubarin mo ang iyong sandalyas. Sapagkat ang lugar na iyong kinatatayuan ay banal na lugar. Bago siya makapasok sa presensya ng Panginoon, pinapahubad ng Diyos yung kanyang sandalyas. Ang ibig sabihin, yung sandalyas na yon, sa panahon po natin ngayon, in biblical typology, yung sandalyas na yon, kinakailangan sa paglapit natin sa Panginoon, sa kanyang presensya, tanggalin po natin yung ating mga pride. Sapagkat kapag hindi po natin hinuhubad yung ating pride, hindi po tayo makakalapit sa presensya ng Panginoon. Hindi po tayo makakalapit sa kabanalang trono ng Panginoon. Sapagkat doon sa kabanalang trono ng Panginoon, ang naghahari doon kapayapaan, ang naghahari doon ay kapakumbabaang loob. Wala pong pride doon, wala pong pagmamataas doon. Pangalawang elemento ng repentance, confessing the heinousness of God. Buksan natin ang ating mga labi at bigkasin yung kadakilaan ng ating Panginoon. Ang Diyos ay, He is a just God. Wala siyang pinapaburang tao. Pantay-pantay ang pagtingin ng Panginoon. Pantay-pantay ang pagtrato ng Diyos sa lahat ng mga tao. Kaya kung ikaw ay nagdideklara ng kadakilaan ng Panginoon sa iyong buhay, then yan ang magdadala sa iyo para ikaw ay tuluyang talikuran yung mga maling gawain na hindi kaaya-aya sa harapan ng Panginoon. Pangatlo, embracing God's forgiveness. Kinakailangang yakapin po natin yung pagpapatawad ng Panginoon. Yung pagpapatawad ng Panginoon, hindi pa man tayo isinisilang, pinatawad na tayo ng Panginoon. Nung napako si Jesus sa krus ng Kalbaryo, hindi pa tayo pinanganak noon. Pati yung ating mga magulang, wala pa rin noon. Pero nung isinigaw ni Jesus
ang katagang, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Hindi lamang para sa mga Israelita ang katagang yan, hindi lamang sa mga parisyo ang katagang yan na binigkas ni Jesus ang pagpapatawad, kundi sa lahat ng salinlahi. Kahit hindi pa tayo ipinanganak noon, nagawa na ni Jesus yung pagpapatawad sa bawat kasalanan po natin. Kaya dapat lamang sa panahon po natin ngayon, yakapin po natin yung kapatawaran ibinigay sa atin ng Panginoon. Dahil sa banal na dugo ni Jesus, nagkaroon ng kapatawaran. Ang sabi ng banal na kasulatan, sapagkat walang nakarating sa kalwalhatian ng Panginoon, sapagkat walang matuwid, wala kahit isa. Kaya nakita ni Jesus yon, kaya ibinigay niya yung pagpapatawad sa bawat isa. Kaya hindi pa man natin nagagawa yung kasalanan, pinatawad na ni Jesus yon. Kaya sa umaga pong ito, yakapin po natin yung forgiveness ni Jesus na ipinagkalob niya sa atin. Then, yung repentance, yung tunay na pagsisisi, yung tunay na pagtalikod mula po sa kamalian patungo sa tamang landas na kung saan yung landas ng ating Panginoon. There are 3 steps of repentance. Number 1, recognizing and admitting to your sins. Itong mahirap. Yung umamin ng pagkakamali, umamin ng kasalanan. Naalala nyo si Adan at Eva? Nung sila po ay nagkasala sa harapan ng Panginoon, nabuksan yung kanilang pangunawa, kaya nakita nila na sila'y hubot-hubad. Kaya sila'y nagtago. Kumuha ng mga dahon para ipantakip sa kanilang katawan dahil nagkahiyaan sila. Then, narinig nila na lumalakad si Jesus sa Garden of Eden. Sina Adan at Eva, sila po'y nagtago. Ang sabi ng Diyos, nasaan ka, tao? Sa tingin ho ba natin hindi alam ng Diyos kung nasaan sina Adan at Eva that time? Alam ng Panginoon kung nasaan sila. Bakit, pastor, nagtanong pa ang Diyos kung nasaan sila kung talagang alam niya? Tinatanong ng Diyos kung nasaan sila kasi gusto ng Panginoon na itong dalawang taong ito, sina Adan at Eva, ay magpakumbaba sa harapan ng Panginoon. Pero ano pong sagot nila? Nagtago po kami, Panginoon. At bakit naman kayo nagtago? Nahiya po kami. Bakit kayo nahiya? Ano bang ginawa nyo? Ito kasing babae, sabi na ni Adan, na ibinigay mo sa akin, pinakain ako ng bunga ng punong kahoy na ipinagbawal mo. Sabi ng Diyos, bakit mo naman ginawa, babae? Sabi ng iba, ito kasing ahas, nagsisihan. Sometimes, ganun po ang tao. Ito yung pinakamahirap na gawin ng isang tao, yung kilalanin niya at tanggapin niya yung kanyang kamalian, yung kanyang pagkukulang, yung kanyang kasalanan. Ang hakbang para magkaroon tayo ng tunay na repentance sa harapan ng Panginoon, kinakailangan kilalanin natin at tanggapin natin na tayo ay nagkulang, nagkasala sa harapan ng Panginoon. Pangalawa na hakbang ng pagsisisi ay confessing our sins. Once na nakilala po natin, na-recognize po natin at natanggap natin na tayo po ay nagkasala sa harapan ng Panginoon, kinakailangang humingi tayo ng tawad sa Panginoon. Ano pong sabi ng 1 John 1:9? If we confess our sins, He is just and faithful God upang ikaw at ako ay Kanya pong patawarin. Unless na hindi ka hihingi ng tawad sa Panginoon, hindi ka makakaranas ng tunay na repentance.
Pangatlo, forsaking our sins. Kinakailangan talikuran, kalimutan yung kasalanan. Huwag mo nang kalkalin kung ano yung kasalanang ginawa at inihingi mo ng tawad sa Panginoon. Kasi ang Panginoon, kapag tayo po ay Kanyang pinatawad, ang sabi ng Biblia, itinuring niya tayong parang hindi nagkasala. Kaya sa buhay po natin, mga kapatid, kapag may mga kapatid tayo na nakagawa ng pagkukulang, nakagawa ng kasalanan sa atin, at kapag siya'y humingi ng tawad, at kapag pinatawad mo, huwag mo na pong kalkalin yung mga bagay na pinatawad mo sa iyong kapatid. Ang mahirap kasi, pilit nating sinusungkit, pilit nating kinakalkal yung matagal nang natabunan, yung matagal nang nailiping na kasalanan na nagawa ng ating mga kapatid. Pilit nating ibinabalik yung mga nakaraan. But the Bible says, we must forsake our sins. Kalimutan, talikdan ang ating mga kasalanan at lumakad ng tama ayon sa landas na binigay sa atin ng Panginoon. Pang-apat at ang panghuli, making restitution. Yung pagbabalik loob sa Panginoon. Ulitin ko yung prodigal son. Ang sabi niya, nakita niya yung kanyang kalagayan. Aba, hindi maganda tong nangyayari sa akin ngayon. Kailangan gumawa ko ng hakbang. Kailangan makabalik ako sa aking ama, sa bahay ng aking ama. Hindi lamang siya nagbalak. Hindi lamang siya nagsabi, kundi sinamahan niya ito ng gawa. Mula sa kanyang kinasadlakan, siya po ay tumayo at taas noo na inihakbang ang kanyang paa pabalik sa kanilang tahanan, pabalik sa kanya pong pamilya, pabalik sa kanyang tatay. At ang sabi ng Biblia, malayo pa lang ang prodigal son, sinalubong na siya ng kanyang tatay. At alam niyo ho ba na bawat isa makasalanan na nagbabalik loob sa Panginoon, there are millions of angels ang natutuwa. There are millions of angels ang natutuwa. Nung tayo po ay magbalik loob sa Panginoon, isinulat ng Diyos ang ating pangalan sa aklat ng buhay. At sa pagharap natin sa Panginoon, dalawa lang naman ang gagawin ng Panginoon. Bubuklatin ang dalawang aklat. Unang-unang aklat, the book of life. At ang sabi ng Biblia, kapag hindi nasumpungan ang ating pangalan doon sa aklat ng buhay, hindi tayo papapasukin doon sa tahanan inilaan, inihanda ng ating Panginoon which is in heaven. Pangalawang aklat na bubuklatin, the book of remembrance. Ano naman ang nasusulat doon sa book of remembrance? Lahat ng ating magawa, mabuti man o masama, nung tayo po ay nabubuhay pa, bubuklatin yon. At ang sabi ng Biblia, gagantimpalaan tayo ng Diyos ayon sa ating mga ginawa. Kaya sa umaga pong ito, ang sabi ni Jesus sa verse 5 ng ating teksto, consider how far you have fallen. Repent and do the things you did at first. If you do not repent, I will come to you and remove your lampstand from its place. At ang sabi niya, whoever has ears, let them hear what the Spirit says to the churches. Pakinggan po natin ang sinasabi ng Espiritu ng Panginoon sa ating mga buhay.
Yung una, remember. Pangalawa, repentance. Kinakailangan po gawin natin yung pagtalikod sa mga maling gawain, pagtalikod sa mga bagay na naglalayo sa atin sa ating paglilingkod, pagtalikod sa mga bagay na naglalayo sa atin sa presensya ng Panginoon, pagtalikod sa mga bagay na nagiging dahilan upang ikaw ay bumitaw sa Panginoon. At ang sabi ni Jesus, gawin mong ulit yung mga dati mong ginagawa. Ang ibig sabihin, kung gaano kakainit mo kung una mong nakilala ang Panginoon, muli nating gawin yon para sa kapurihan ng ating Panginoon. At nangako siya na sang sino mang magtatagumpay ay pakakainin niya ng bunga the tree of life which is in the paradise of God. To the one who is victorious, sabi ni Jesus, I will give the right to eat from the tree of life which is in the paradise. Tayo nga pong lahat ay tumayo. In the sight of God, may mga pagkukulang, may mga pagkakamali po tayo. Ang gusto lamang ng Panginoon ay matuto nating kilalanin ang ating pagkukulang, pagkakamali sa Kanya, at matuto tayong humingi ng tawad sa ating Panginoon. Sa umagang ito, kapatid, kaibigan, naalala mo na ba kung ano yung mga bagay na naglalayo sa iyo sa iyong paglilingkod? Naalala mo na ba yung mga bagay na nagiging dahilan para ikaw ay manlamig sa una mong pag-ibig sa Panginoon? At ang sabi ni Jesus, repent at gawin mo yung mga bagay na dati mong ginagawa. Sa umaga kung ito, hayaan po natin nagbanal na Espiritu ng Panginoon. Ipakita niya sa atin kung ano yung mga pagkukulang na nagawa natin sa harapan ng Panginoon. At kapag nakita po natin yun, humingi tayo ng tawad sa Panginoon. Mula sa iyong kinatatayuan, kapatid, higit po natin ang ating mga mata. Hallelujah. Isipin po natin kung gaano kadakila. Isipin po natin yung kabanalan ng ating Panginoon. At isipin po natin na sinasabihan tayo ng Diyos, hubarin mo ang iyong sandalyas, hubarin mo ang iyong pride, sapagkat ang dakong lugar na kinatatayuan natin ay banal na dako. Because the presence of God is there. Hallelujah. Oh, praise you, Jesus. Oh, glorify your name. Hallelujah. Oh, we praise you, Jesus. Hallelujah.
pag-ibig sa inyo ay hindi tuluyang mawala o hindi tuluyang lumamig, Panginoon. Kayo lamang ang nakakabatid ng laman ng aming mapuso sa umagang ito. Kami po ay nagpapakumbaba na lumalapit sa biyaya ng iyong trono, Panginoong Hesus. Kinikilala ang aming mga kahinaan bilang isang tao. May mga pagkukulang kami sa inyong harapan. Nakakagawa kami ng mga pagkakasala sa inyong harapan, Panginoon. At dahil banal kang Diyos na aming sinasamba, banal kang Diyos na aming pinaglilingkuran, gusto mo na kami ay maging banal. Kaya sa umagang ito, Panginoon, kami po ay nagpapakumbaba na humihingi ng kapatawaran sa lahat ng mga pagkukulang, sa lahat ng pagkakamali, sa lahat ng pagkakasala namin sa inyo, Panginoon. At tulungan mo kami na lumakad ayon sa iyong landas. Tulungan mo kami, Panginoon, na lumakad na kung saan muli naming magawa ang init ng una naming pagmamahal, ang una naming pag-ibig sa iyo. Panginoon, patuloy mong buksan ang aming espiritual na pandinig upang aming patuloy na mapakinggan ang nais sabihin ng iyong banal na Espiritu. Panginoon, with your Holy Spirit, continue to be with us at patuloy na pagkalooban kami ng puso, Espiritu, na pagpakumbaba. Salamat, Panginoon, sa iyong salita. Marami pong salamat sa inyong lahat ng kapurihan. Pasasalamat sa taging pangalan ng aming Panginoon Jesus. Ang lahat ay magsabi na